Good morning, Kuya! Ako po si Sean Del Rosario. Ako po si Charlotte Del Rosario. At ito po ang aming pet na si Gohan. In-acquire namin si Gohan kasi ito yung dream dog ni Sean. So, lagi kami pag naglalakad kami, nakikita siyang angas nga daw kasi tas yung build. So, ito is na-acquire ko bilang gift na rin sa kanya nung wedding na. Kasi mahilig na ako sa malalaking aso. Ito, parang ano siya extraordinary. Malaki siya pero mababa. So, tsaka yung itsura niya, yung brusco, yun yung gusto ko sa aso. Ang first pet ko po is Labrador. Yun naman po tumataas yun ang kasinlaki ng tao pagka umangat. Second pet ko na si Gohan. Sa build niya, hindi, ano siya kumbaga lahat ng tao natatakot sa kanya. Natatakot siyang hawakan kasi nga medyo brusco, macho, tas yung muka nakakatakot. Pero sa kabilang banda, ano siya, sweet, loving, tsaka ano siya, malambing. Kumbaga, iba yung itsura niya dun sa personality niya. Sa pag-maintain po kay Gohan, ang ginagawa namin sa food is dog food lang, usually so once a day. Dati, 3, kasi habang lumalaki ang mga pet, parang magiging 3-2-1. So ngayon, once a day na lang siya. Tapos pinapaliguan natin siya weekly. Siyempre, minsan iba kasi yung amoy ng aso sa pusa. So yung pusa, may pusa rin kasi kami. So, ayun is parang once a month lang yon. Ito kasi kailangan talaga ng pagpapaligo para din ma-maintain din yung buong kwarto, ganon. Tapos ginagamit namin yun, yung pang dog talaga. May sarili siyang soap and shampoo and powder din. So, may mga available kasi sa market na mga powder shampoo para ayun yung ipapag-groom namin sa kanya. Meron din kaming vitamin sa kanya. So, para din siyang bata rin talaga na kailangan mong alagaan. Minsan, usually nangangati siya sa mga tenga, so pinapavet namin. So binibigyan din kami ng reseta, tapos ilalagay sa ears niya para hindi ma-infect palalo. Ma-prevent natin yung ma-spread palalo yung infection. Ang ginagawa si Gohan kasi, pag kailangan, katulad nung nakaraan, para kasi siyang nanghina bigla. Tapos parang kailangan lang pala niya ng pagmamahal. Okay na siya after nun. So dapat isusugod namin to 12:00 na ng madaling araw. Parang nagsusuka siya. So ayun, hindi naman na okay naman na siya. Kailangan lang niya talaga ng attention din talaga na alagaan. So inom ng tubig, ganyan. So malalaman mo naman pag biglang naging malungkot yung alaga mo. Ayun, minsan sinasama namin siya sa site para syempre, lalo yung gantong klase ng aso, kailangan meron siyang laging kasama. Kaya yun, nung una, syempre medyo busy, nag-a-adjust pa kami. So, ang ginawa namin, sinasama namin siya sa mga site. Pag punta kami ng Dasma, ayun, kasama siya. Sabi nga, bantay daw sa site ganyan. Tapos, ayun, pag minsan naman naiiwan dito, minimake sure naman namin na meron siyang kasama kasi yung mga tao namin dito, yan, inaalagaan din naman siya. So, nag-iiwan kaming food, sila yung nagpapakain, sila yung naglalaro, sila yung naglalabas, naglalakad. So, ayun. So, kailangan, isa pa sa maintenance niya, kailangan every night naglalakad siya kasi mabigat yung timbang niya. So, kumbaga, kailangan mapangalagaan yung puso. Oo. So, every night kailangan naglalakad, naglalaro, tumatakbo. Yan, para maging healthy rin yung dog. Hindi naman kailangan gabi. So, yung iba umaga So, yun lang din yung maluwag sa oras namin. Yun, pag uwi, lalakad namin sa labas. Minsan sila, yung mga tao namin, sila yung naglalaro kay Gohan pag wala kami dito sa 0KM. So, ang lifespan kasi ng mga bullies, parang lang siya ng 10 to 12 years. Minsan 9 lang nga 9 years. So, syempre ako kino-compute ko na kung ilang taon ako. So,
nakakalungkot man isipin. Yung 9 years parang maikling panahon pa rin. Kaya ina-enjoy na rin namin, na alam naman namin na hindi naman siya forever namin kasama. So habang nandyan siya, syempre hanggat kaya namin bigyan ng panahon, no, talagang lalabas-labas namin, lalaroin namin. Tsaka siya kasi talaga, mahilig talaga siya sa attention. Itong laruan niya na to, ibibigay niya yan sa'yo para makipaglaro ka sa kanya. Pag nasa bibig niya na kasi yan, mahirap na namin kunin. So minsan siya, gumaganon siya, pero kala mo ayaw niya i-let go, tapos ibibigay niya sa'yo pag kailangan. So parang kailangan lang niya talaga ng attention. So yung mga American Bully, kahit ganyan yung itsura nila, may in love ka sa character nila eh. Yung personality nila as a dog. Ang cute pa sa personality nila, iyak lang sila. Hindi sila masyadong tahol talaga na aso. Iyak talaga, kaya nakakatawa kasi ang tapang ng muka. Tapos iyakin. Tapos Yun yung isa sa personality niya, iyakin. iyakin. Kaya So, matutuwa ka kasi. halimbawa, kumakain kami, ilalagay namin siya sa isang part ng bahay. Nung hindi namin siya kasama, maririnig mo umiiyak. Yung parang iyak ng tao, ganun siya umiyak. Sabi ko sa kanya nun, Hindi ba- gusto ko nung bully, pero ayoko mag-alaga, sabi ko sa kanya. So yun, nung una, syempre mahirap nga, malaking adjustment, parang yung aso parang bata tao eh. Anak mo Ayun na yung rin yun eh. unang problema namin. Kasi binigyan ko daw siya ng responsibilidad. Sa lahat po ng mga nanonood ng Good Morning Kuya, ang masasabi ko lang, kahit ano namang aso, basta maging responsable lang tayo, and then bigyan natin ng atensyon yung magiging pet natin. So, ayun lang sa mga gustong mag-alaga din ng American Bully. Ayun, good luck and you made the right choice if you want to have this American Bully. Ayan, sana marami kayong natutunan tungkol sa mga American Bully at sana rin ay meron din akong karagdagang impormasyon na sa mga paniniwala nyo ay taliwas. Dito nyo lang po yan napanood sa Pet Talk!